Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa makulay na liwanag, ang kanyang katawan ay tila parang liwanag na ilusyon, lumulutang sa paglutang ng ningning. Ang tiyan, kun at iba pang 7 gate ay sunod-sunod na nasira. Bagamat lubhang mapanganib ang proseso, sa kabuuan, hindi ito mapanganib. Kahit na siya ay napakahusay sa 8 trigrams, ngayon ay mayroon siyang liang show upang protektahan ang kanyang sarili. Ang mga bagay na ito ay talagang wala sa kanya. Ang mga huling estudyante na lang ang natitira. Ngumiti si Aaron at puno ng kumpiyansa ang mukha. Siyempre, alam niya na ang mga mag-aaral ay tila mga estudyante, ngunit dapat silang ang pinakabanayad at mapanganib sa 8. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay darating at masira. Hindi makatwiran ang pag-urong pabalik sa huling antas. Bahagyang ngumiti, ginalaw niya ang kamay at dirdiretsong lumipad papasok ng paaralan. Ang buong paligid ay isang malawak na kalawakan ng puti. Tanging madilim na anino lang ang nakikita ko sa di kalayuan. Ngunit nang hindi pa natatag ni Aaron ang kanyang sarili, bigla siyang inatake ng maliit na anino. Habang papalapit ang distansya, ang volume nito ay nagiging mas malaki at mas malaki. Hanggang sa umabot ito ng ilang milya sa harap ng Aaron, nagbago ito mula sa isang maliit na itim na batik na kasing laki ng hinlalaki sa isang malaking bagay na halos sumasakop sa kalahati ng mundo. Pagkatapos nito, nagkalat ito sa paligid, tulad ng matatayog na kuko, at mabilis na pumunta sa Aaron na pakete. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Aaron na ang langit at lupa ay naging itim, at ang mga kumakalat na higanteng kuko ay nagbunga ng hindi mabilang na matatalas na ngipin, kaya't gusto ng Buddha na lumunin ang kanyang sarili ng buhay. Di nagtagal, nang ganap na nabalot ng kadiliman ang Aaron, nagsimula silang lumiit. Sinusubukang durugan ng buo ang Aaron. Malamig na ngumiti si Aaron, buhay na ilusyon. Ang buhay na ilusyon ay patay na katahimikan. Ukit ng insekto. Kumpiyansa na umiling si Aaron, at pagkatapos ay diretsyong umupo sa lupa habang nakapikit. Pagkatapos noon, pumikit si Aaron at tumira. Ang kanyang puso ay walang side thoughts, at lahat ng uri ng ilusyon ay nawasak ng walang takot. Oo naman, nang tuluyang nawala ng laman ang Aaron, pinakawalan niya sina Yin at Yang at Chi sa pamamagitan ni Liang Tianshu. Sa oras na ito, noong siya ay nasa 8 trigram, isa ito sa 8 trigram. Naturally, ang anumang pag-atake ay hindi epektibo para sa kanya. Gayunpaman, hindi dumating ang pag-atake, ngunit sa oras na ito, biglang naramdaman ni Aaron ang isang pagsabog ng ningning sa kanyang harapan. Akala niya ay nasira niya ang hanay, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin, ngunit nakita niya na ang harapan ay parang papasok lamang, isang malawak na kalawakan ng puti. Ang madilim na anino ng mga kumakain ng mga tao na parang mga espada ay nawala. Nang malapit nang bumangon ang Aaron, biglang may lumitaw na ilang imahe sa malawak na kalawakan ng puti. Nang maglaon, mas naging malinaw ang mga larawang ito, hanggang sa nagkaroon ng eksena ng purgatorio ng tao sa harap ng Aaron. Ito ang bahay na kawayan. Makikilala ng Aaron ang lugar sa larawan sa isang sulyap. Sa kabilang bahagi ng bahay na gawa sa kawayan, kung saan-saan ang mga bangkay, ang bahay na kawayan ay nawasak, at ang bahay na kahoy ay nasusunog sa apoy. Ang huling sarili ay nasusunog. Sa labas nila, naging ilog ang daloy ng dugo. Maraming misteryosong mga alagad ng alyansa ang nahulog sa isang pool ng dugo at namatay ng malungkot. Sa paligid ng kanilang mga katawan, maraming mga sundalo na nakadamit ng mga damit ng lungsod ay naghahanap ng ikabubuhay, at nang makita nila ang namamatay, gumawa sila ng kutsilyo. Sa gitna ng dalawang bahay, na sinabayan ng pagsabog, ang lila ay nahulog mula sa
Langit at direktang tumama sa lupa, wala siyang galaw maliban sa ang dugo sa labasan ay naspray ng kalahating metro. Sa tabi niya, maingat na lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga salarin, sa malayo, nagkaroon ng labanan sa dulo, sa ilalim ng pagkubkob ng isang malaking grupo ng mga sundalo, ang babaeng nakaputi sa gitna ay namamatay at ganap na nawala ang kanyang pagiging epektibo sa labanan, gayunpaman, kahit na, habang siya ay humihingal, walang sino man sa paligid ang nangahas na sumulong, sa paghusga sa bilang ng mga metro sa paligid niya, siya ay puno ng mga nahulog na piling tao, na sapat na upang makita kung paano niya pinatay ang lahat ng direksyon noon, gayunpaman, medyo nakakatawa ang Aaron, ang babaeng iyon ay walang iba, kundi si Ivory, kahit na ito ay isang ilusyon, mangyaring maging mas seryoso, hinamak ni Aaron ng isang malamig na ngiti, tama na ang aking asawa ay maganda at mas malakas kaysa sa aking puso. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito lamang ang iniisip ko, ang katotohanan ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong mga kasanayan si Ivory. Masyadong exaggerated ang ilusyong ito, sa pagbagsak ng boses ni Aaron, ang buong mundo ay biglang nagsimulang manginig ng marahas. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Pagkatapos, sa pagitan ng nakatutuwang pagyanig, nagsimulang gumuho ang paligid. Ang mga malalawak na puting gas na iyon, sa oras na ito, tulad ng mga bundok, ay patuloy na gumuguho, naghiwa-hiwalay at nabubulok. Ang Aaron ay kumurap sa paligid, bumilis at umakyat sa kalangitan. Nang lumilipad ako sa kalangitan at umabot sa zenith, tumingin ako sa ibaba at nakita kong nagsimula ng lumubog ang mga paa ko pagkatapos ng pagbagsak. Nagtagpo ang 5 ilaw at nagtitipon ang 10 kulay. Pagkatapos, sila ay bumagsak, pinaghalo at hinayla sa isa't isa, at ganap na sumabay sa hangin. Isang mas malakas na hangin ang biglang umihip mula sa silangan, na umihip sa buong hanay at nagpakalat ng lahat ng hininga sa buong hanay. Nawala ang lahat sa isang iglap. Sa paanan ng Aaron, dahan-daang itinaas ito ng agos ng tubig at tumaas hanggang sa taas. Sa wakas, sa malalim na ilalim ng lupa, diretso sa mabangis na Sun Lake, pataas at manatili sa Sun Lake ng halos ilang metro. Ang 8 trigram ay nasira, at ang yin at yang ay wala na. Mula ngayon, ang gubat ay hindi naiiral, at ang lahat ay mamamahinga sa kapayapaan. Binabati kita, Aaron, ang iyong layunin ay nakamit. Sa kalangitan, ang tunog ng kulot ay parang walang laman. Gayunpaman, ang aftersound ay umalangaw-ngaw, at narinig na ang tunog ay nagmula sa Shengyuan. Matagal na ang Jiangho at ang pag-ibig ay mahaba. Sa iyong palagay, huwag mo itong kakalimutan. Mag-ingat ka, kapatid ko, haha, haha. Sa sandaling bumagsak ang boses, isang bahagyang puting liwanag ang lumipad mula sa isa sa kanila. Han Sanchen, hindi ka nahusgahan ng aming 10 kapatid. It's fate in the Jiangho. If it happens, see you and me again. At ang 4 nating kapatid, haha, gumawa ng paraan para sa iyo. It's really a good choice. Ang Watermon Palace ay nagpahayag din ng pagbati. Ang mga salita ay nahulog, at mayroong 16 na ilaw na tumataas sa langit. Sa kanila, halatang hangin na ang liwanag ng isa. Malinaw na dapat ay ang lalaking Shuizo ang pinatay ng mag-isa. Umuungol. Sa isang pamilyar na dagandong ng hayop, sa di kalayuan, nakita ko na ang mata ko na gana sa kasamaan ay dumating na. Ang figure ng 4 na makalangit na hari ay dahan-daang tumayo sa tabi ng lawa. Hindi namin ikinahihiya ang mga damo sa tuktok ng dingding, ngunit pinipilit kami ng sitwasyon. Ikaw ay malakas at mas malakas kaysa sa aming inaakala. Ang gubat ay masisira at ang aming 4 na kaluluwa ay ganap na aalis dito. Originally, dapat bigyan ka namin ng katulad nila. Gayunpaman, naniniwala kami na ang Diyos ng araw ay nagbigay sa amin ng higit pa kaysa sa amin. Bukod dito, wala na kaming oras para sabihin pa sa iyo ang anumang bagay. Nagsalita ang halimaw ng hangin at sinabi. Tinapik ni Aaron ang mabilis na katakawan ng kasamaan, tumingin pabalik sa 4 na makalangit na hari at sinabi, hindi mo kailangang maging magalang. Don't be polite, tapos may sasabihin ako. Kakaiba ang hangin. Ngumiti ng mapait si Aaron. Kitang-kita na ang kabilang party ay paakyat ng hagdan. Gayunpaman, walang pakialam ang Han 3,000. Tumanggo siya, sige. Umaasa rin ang 4 kong kapatid na magkaroon ng pagkakataong makabalik sa octagonal na mundo para sa libing sa hinaharap.
I wonder if Mr. Han is willing to help. Humalaklak ang halimaw ng hangin. Medyo napahiya din ang Earth Monster, compared with others, we have more or less corresponding compensation. We not only not have it, but also are enemies with you. Alam din namin na ang requirement na ito ay sobra-sobra. Kung ikaw ayaw mong pumayag, hindi ka masisisi ng mga kapatid natin. Mapait na ngumiti si Aaron at walang magawang bumantong hininga, maliit na pabor lang. Pangako ko, pero wala tayong reward. Payag ka ba talaga? Tanong ng Water Monster. Ngumiti si Hansani, masasabi at magagawa ito ni Aaron. Nang marinig ang tunog, nagkatinginan ang apat na halimaw at tuluyang tumango. Gumalaw ang apoy na halimaw sa kanyang kamay, at isang mahabang itim na liham ang direktang lumabas mula sa kanyang kamay at direktang lumipad sa Aaron. Matapos matanggap ang mahabang sulat, hinawakan ito ni Aaron sa kanyang kamay at hindi ito binuksan. This contains the life information of the four of us. Who's my family name and where I live. If you are willing to help, send all my bones. Sabi ng Fire Monster. Tumango si Aaron, inilagay ang mahabang sulat sa kanyang storage ring, tumingin sa apat na makalangit na hari at sinabing, huwag kang mag-alala, gagawin ito ni Aaron. Nagkatinginan muli ang apat, ngumiti at bahagyang sumaludo sa Aaron, salamat dito apat kong kapatid. Hindi pa maaga, masisira ang gubat, kaya hindi na sila masyadong nag-abala. Baka hindi tayo magkita. Sa hinaharap, ang masasabi lang natin, ingatan mo ito. Matapos mahulog ang mga salita, itinaas ng apat na tao ang kanilang mga regalo at sabay-sabay na lumipad sa langit. Halos sa parehong oras, ang buong gubat ay nagsimulang manginig ng ligaw at gumuho. Tinapik ang ulo ng masamang mata ko, ngumiti si Aaron, dapat din tayong umuwi. Pagkatapos, bumili si Hansani at lumipad patungo sa bahay na kawayan na may katakawan ng kasamaan. Storytelling channel sa YouTube. Lahat ng paraan. Nasa magandang mood ang Aaron. Bagamat hindi pa nakakamit ang layunin na tulungan si Tianji Kyongki na makalas ang tinatawag na Seal of Words, ang Aaron ay masasabing nanalo ng kayamanan sa bibig ng dragon. Maraming mga panganib, ngunit umaani din tayo ng hindi mabilang na mga kayamanan sa panganib. Kaya masaya ang Aaron. Malinaw na nararamdaman niya na mula nang matapos ang paglilinang ng Liang Yi Tianshu, ang paglilinang sa kanyang katawan ay nadouble man lang kumpara noon, ngunit hindi bababa sa kalahati ng mga ito ay random. Higit pa rito, ang mga killing moves ni na Yuwang at Woji, dalawang major one defense at isang attack, ay napakabangis din. Tila hindi masyadong may larawan ang kabuoang lakas ng Aaron na may husay na paglukso. Siyempre, nariyan si Taisho, isang pervert na talagang kayang protektahan ang kanyang buhay ng 2 beses, pati na rin ang espiritual na kapangyarihan at malakas na laman ng ikapitong unggoy. Darling, si Fang Fo talaga ang nakahanap ng treasure nest ng matandang dragon na matagal nang nakatago. Maaari bang maging malungkot ang Aaron? Mula nang umalis ang mga paninda ay hindi pa nakasarado ang mga sulok ng kanyang bibig kaya kitang-kita niya ang saya ng lalaking ito sa mga oras na ito. Ngunit ito ay normal din. Sino ang maaaring mapanatili ang kapayapaan ng isip at hindi magugustuhan ito pagkatapos gumawa ng napakaraming malalaking sanggol sa isang pagkakataon? Kahit engkanto ay hindi magawa. Ang hirap mo this time. Pagbalik mo, ibibili kita ng masasarap na pagkain. Tinapik ang ulo ng masamang mata ko, ngumiti si Aaron. Umuungol. Hinimas din ng masamang mata ko ang kanyang ulo sa baywang ni Aaron at marahang hinaplos ang paligid, na parang sagot. Magiliw na ngumiti si Aaron at naglakad ng mas mabilis patungo sa harapan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na lumipad pasulong, bigla siyang sumimangot. Uulan ba? Sa malayong unahan, may madilim na suson sa kalangitan, na para bang may maitim na ulap bago ang bagyo. Ngunit ang araw ay nasusunog sa kalangitan at ito ay maaraw dito. Ang 8 aklat sa kaparangan ay parang mga tunay. Ginagampanan pa rin nila ang drama ng bahagyang sikat ng araw at bahagyang pag-ulan. Umiling siya sa katahimikan. Ang ganitong uri ng panahon ay natural na karaniwan sa normal na mundo, ngunit hindi inaasahan ng Aaron na ang mga kalakal ng bawang Tianshu ay mayroon pa ring modelong ihahagis tungkol dito. Umuungol. Ang mata ko ng kasamaan ay umungal sa mahinang boses. Ngumiti si Hansani, ano? Nag-aalala ka ba tungkol sa isang bagay na mali? Oo,
Ang mga madilim na ulap na iyon ay kamukha ng mundo pagkatapos ng digmaan, ngunit ang posibilidad na ito ay halos imposible dito sa Aaron. Saan ito? Ito ang makalangit na mundo ng libro. Paano magkakaroon ng ibang tao bukod sa kanila? Don't worry, it must be the ghost book. It's weird. Minsan normal lang ang paglalaro. Hindi mo naiisipin kapag mas marami kang alam sa mga paninda. Tinapik ang kawawang kakaibang balikat ng kasamaan, at walang pakialam si Aaron. Ang masamang mata ko ay bumigkas ng mahinang sigaw at tila tumigil sa pagsasalita. Isang tao at isang hayop ang bumalik patungo sa bahay na kawayan. Ang bilis ay hindi mabilis, ngunit ito ay tiyak na hindi mababa. Total good mood naman ako. Bagamat sabik na akong umuwi, kalmado na rin ako pagkatapos ng tagumpay. Ngunit malinaw na ang kaligayahang ito ay hindi magtatagal. Kapag ang isang tao at isang hayop ay palapit ng palapit sa kanilang destinasyon, ang kaligayahang ito ay nagsisimula na ring magpaalam sa kanila ng ganap. Napakalayo nito para makakita ng malinaw, ngunit sa paglipas ng panahon at paglapit ng distansya, lalong lumilinaw ang mga bagay sa malayo. Halos tumigas ang ngiti ni Aaron sa kanyang mukha. Pagtingin niya sa unahan, nagulat siya at natakot. Malinaw, sa ganoong kalayuan, nakakasigurado siya na ang mga itim na ulap sa himpapawid ay hindi mga itim na ulap, kundi itim na usok. Ito ay ang usok ng pulbura na natitira pagkatapos ng pagsabog pagkatapos ng digmaan na umabot sa kalangitan. Sa isang mabangis na kagat ng kanyang mga ngipin, si Aaron ay uminom ng galit. Hindi, may aksidente. Sa sumunod na segundo, ang kanyang buong katawan ay puno ng chi at enerhiya. Sa katakawan ng kasamaan, diretso siyang sumugod sa harapan. Kabilang panig si Dax at Chester ay naglakbay na patungo sa Evil Palace. Habang sila naglalakbay may nakita sila Chester at Dax na isang maliwanag na bagay sa isang ilog. Brother Dax, anong liwanag na iyon na nagmamula sa ilalim ng ilog? Parang isang uri ng diamante iyan, Brother Chester. Pero iba ang sinig niya para sa isang diamante, kapatid Dax. Halika, tignan natin ng malapitan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!